Lumaki ako sa isang pamilyang wala akong ibang nakikita kundi yung away ng mga magulang ko, sagutan. Pagkagising ko sa umaga, nakikita ko na lang yung black eye ng nanay ko. Nakikita ko na lang yung sakitan nila ni mama, ni papa. Yung sagutan, ang gulo sa bahay, ang ingay. Hanggang sa nagkatrabaho na ako, ganun pa rin yung nakikita ko na walang peace, na walang love, na parang pagdating mo sa bahay, pagod ka na dahil galing sa trabaho, stress, pressure, nandun na lahat. Pagdating mo sa bahay, parang hindi ka makapahinga na maayos kasi naririnig mo yung away nila. Parang hindi nababalyo yung bilang tao ka or hindi ka nare-respeto. Hanggang sa may nakilala akong lalaki na akala ko yun yung magbibigay sa akin ng love, ng value na pwede akong pahalagahan kung ano ako, na pwedeng matanggal yung stress ko, na pwedeng matanggal yung pressure ko, na magkaroon ako ng peace, ng rest. And then, itong lalaki na to, na in love ako hanggang sa hindi ko na namalayan masyado na akong attached sa kanya. And yun, nakagawa kami ng isang desisyon na nagbunga na nabuntis ako. And nung na-realize ko na nabuntis ako, na-found out ko na buntis nga ako, I realize na hindi ko kaya harapin yung kahihiyan, na natakot ako na baka saktan ako ng tatay ko katulad nung ginagawa niya sa nanay ko. Natakot din ako na baka itaboy ako ng nanay ko dahil binalaan niya na ako dati pa na pag may nangyari sa amin na nabuntis, lumayas na daw kami sa bahay. So yun, sa sobrang takot ko and sa sobrang hiyang-hiya na baka mapahiya lang ako sa mga kaklase ko, sa mga naging kakilala ko sa office, and nakita ko rin na hindi ako kayang panagutan ng lalaki, na hindi niya ako kayang ipaglaban, na nakita ko rin na pag ituloy ko yung bata, nakita ko na hindi niya rin kami kayang buhayin. Dahil siya nga mismo nag-aaral pa rin. Hanggang sa nag-decide na lang ako na ipa-abort ko siya. Dahil sa isip ko na isang inuman lang naman ng gamot, duguin na ako. And yun, dati may narinig akong mga kaklase na nagpa-abort din daw siya. And akala ko nga, isang inuman lang ng gamot, mawawala na siya. And nag-decide ako na puntahan ko yung kaklase na yun. And tinanong ko siya kung paano niya ginawa yun, kung paano niya nilaglag yung bata. And yun, hanggang sa tinuro niya ako sa isang babae na matanda na nanghihilot. Pinuntahan ko nga siya hanggang sa dun. Akala ko gamot lang ipapainom sa akin, na mapait na gamot. Yung pala, may itutulak siya sa tiyan ko na sobrang sakit, na akala ko nga nung time na yun, hindi na ako makakahinga dahil sa sobrang sakit talaga nung naramdaman ko na tulak. And then, sabi niya hintayin ko lang daw na datnan ako. Hanggang sa umabot ng isang buwan sa kakahintay ko, wala pa rin nangyari. So, sobrang desperada ko na gusto ko na talaga mawala yung batang yun dahil sa sobrang takot ko, napipressure na ako kung pag nalaman ng tatay nanay ko, baka bigla akong saktan, ganun. So, tinuro niya ako sa isang babae na naman na sabi niya, isang gamot lang daw gagamitin doon, malalaglag na yung bata. Hanggang sa yun, pinuntahan ko ngayon yung babaeng yun. Siguro mga naka-apat na session akong, or apat na pabalik-balik ako dun sa babaeng yun. Wala pa rin nangyari hanggang sa kahit siya mismo sumuko na siya dahil nga na-found out namin na 5 months na yung dinadala ko and walang nangyayari. And siya rin mismo, sabi niya sa akin, hindi ko na rin daw siya pwedeng ituloy dahil baka kung ano na rin daw yung itsura niya. And yun, dinala niya ako sa isang midwife na yung nag-abort talaga, na meron talagang
forced labor na tinatawag. Yun. Um, that day, nung inooperahan na ako kasi sabi sa akin, kailangan na daw tanggalin yung bata, then poison na. Doon ko lang nalaman na 50-50 na pala yung buhay ko, na akala ko nga that time mamamatay na ako sa sobrang sakit talaga nung naramdaman ko na pilit na binubuka para lang ilabas yung bata. And sa sobrang sakit, parang dun ko na dun ako naka-ask ng forgiveness sa nanay ko, na na-text ko siya na, "Mama, forgive me, na Mama, mahal kita." Ganun. And nung nireplyan niya ako na, "Okay lang yan, anak, kaya mo yan." Dun ako nagkaroon ng laban na kakayanin ko yung nangyari sa akin. And after no, nung nakita ko yung bata na durug-durog, nung nakita ko yung mga dugo na pira-piraso na yung baby, sobrang guilt yung naramdaman ko that time, na parang hindi ko mapatawad yung sarili ko, na wala siyang kasalanan pero dinamay ko siya sa isang bagay na hindi dapat. And then that day, dun ko na-realize na mali yung ginawa ko, na hindi dapat yun yung ginawa ko, na hindi dapat ako nag-decide ng mga ganung bagay, dahil buhay yung nakataya, hanggang sa yun, nalaman ng mga magulang ko. And I found out na mas after that, pinatawad ako ng mga magulang ko. And I realized na mahal pala nila ako, na dahil sa pangyayari yun, mas binalyo nila yung buhay ko. Nakita ko yung love ng nanay at tatay ko, na valued pala ako as their daughter. And nakita ko rin doon na hindi ko man kaya baguhin yung past, dahil galing talaga sa putikan, sobrang putik, sobrang gulo ng buhay ko. I know God can use that para maging maayos yung magiging future ko. And I was thankful na ni-rescued ako ng God sa pangyayari yun, dahil alam kong isang pagkakamali lang, pwede na sana ako mamatay ng panahon na yun. But binigyan ako ng chance ng God na mabuhay, and I know through that, gagamitin niya yung life ko or yung nangyari sa akin para maging lesson din yun sa mga kabataan na pwedeng andun din sa sitwasyon na naranasan ko. And after that event na nangyari sa buhay ko, nakita ko yung nagkaroon ng peace sa bahay, nagkaroon ng unawaan, nagkaroon na naging open na ako sa nanay ko, na pwede pala akong magkwento ng mga insights ko. And then yung sumunod sa akin na nakakabata kong kapatid na babae, mas naging open ako sa kanya if mayroon akong mga problem. And even siya, ganun na din siya sa akin. So, I'm so thankful na God rescued and turned that worst life into a meaningful life.